ito naman sa usapin ng Golden Peasant, at least meron nga yung lead. Kasi alam mo, in-identify positively nung dalawang staffers noong tenant ng dating may-ari, si Mr. Rico Ocampo. Kasi ang dating may-ari niyan, si Doris Ho, Magsaysay Ho, no? Binenta niya doon sa Golden Peasant na ang majority stockholder, talagang majority, parang 99% yata yung nakita ko, a certain Jose Raulito Paras. Si Attorney Paras, siya'y nakaupo sa tatlong, as board member, sa at least tatlong kumpanya ni dating Speaker Romualdez na nakaugnay, no? Hindi ko sasabing kumpanya. Pero maliwanag na ito, halos public knowledge naman, na pagmamayari ni dating Speaker. Ngayon, dokumento against dokumento ito. Nung in-identify si Diskaya, dininay niya. Pero under the Philippine jurisprudence, sa rule on evidence, mas matimbang yung positive identification kaysa sa denial. Established na yan. Established jurisprudence. So, si Diskaya can deny all he wants, pero the mere fact na positively na-identify siya ng dalawa, na siyang nagpapaalis sa kanila doon sa property na iugnay kay former speaker, says a lot. And this could, at the very least, give a lead to the fact-finding team ng ombudsman, halimbawa, if they want to pursue.